Ang arena ay puno ng excitement. Isa ito sa mga malalaking boxing events kung saan nagkatipon ang pinakamahusay na fighters, promoters, at fans sa iisang bubong. Kumikislap ang cameras, abalang-abala ang reporter sa interviews, at makapal ang hangin ng anticipation. Sa gitna ng lahat, tahimik na pumasok si Manny Pacquiao. Walang entourage na nagtutulak sa mga tao, walang flashy na salita, si Manny lang, humble pa rin, naglalakad ng may kalmadong confidence na siyang nagdala sa kanya sa ilan sa pinakadakilang laban sa kasaysayan ng boxing. Sa karamihan ng mga tao sa loob, inspiring ang presensya niya. Pero para kay Manny, wala lang yon. Hindi siya nandun para magnakaw ng spotlight. Nandun lang siya para suportahan ang sport na minamahal niya. Pero hindi lahat ganun ang nakakita. Sa kabilang side ng room, napansin ni Ricky Hatton ang pagdating ni Pacquiao. Nanigas ang mukha niya. Naalala niya ang kanilang laban noon at ang knockout na nag-iwan sa kanya ng kahihiyan. Nakikita niyang casual na binabati si Manny ng crowd, parang insulto sa kanya. Bakit siya nandito? Bulong ni Hatton sa kanyang handlers, nagniningas ang mata sa inis. Wala na sa kanya ang cameras. Kumakalat ang bulungan ng key si Pacquiao yon sa audience. At para kay Hatton, parang ninakaw ni Manny ang buong room kahit hindi naman sinadya. Dala ng pride at frustration, pinitik ni Hatton ang kamay patungo sa pinakamalapit na security guard. Matalim ang boses niya, halos utos. Alisin niyo siya rito ngayon. Nagdalawang isip ang guard, hindi sigurado kung tama ang narinig. Si Senator Pacquiao po ba? Tanong niya ng maingat. Sagot ni Hatton ng mariin. Wala akong pakialam kung sino siya, ito ang stage ko. Alisin niyo siya. Kumalat ang katahimikan sa section habang dahan-dahang lumapit ang security kay Manny. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid, lumilipad ang tingin mula sa dalawang legendary fighters. Itinaas ang phones, handa nang mag-record. May mangyayari, isang bagay na lalabas sa labas ng arena na to. Si Manny, nakatayo ng kalmado, tiningnan ang papalapit na guards nang may parehong composure na ipinakita niya ng maraming beses sa ring. Hindi siya nagtaas ng boses. Hindi gumalaw. Hinintay lang niya. At sa sandaling yon, malinaw na ang tanong sa isip ng lahat, ano ang gagawin ni Manny? Nagpalitan ng nerbiyos na tingin ang security guards bago lumapit kay Manny Pacquiao. Kahit sila mukhang hindi sigurado. Hindi naman basta guest to. Ito ang People's Champ, hinahangaan sa buong mundo. Pero orders are orders at mabigat ang utos ni Ricky Hatton sa hangin. Sir, sabi ng isang guard ng magalang, lumapit kay Manny. Kailangan po naming humingi na lumayo ka muna. Lumiko ang ulo ni Manny, kalmado ang mata, relaxed ang postura. Walang galit, walang hint ng away sa mukha. Lumayo? Bakit? Tanong niya ng mahina. Nagdalawang isip ang guard, iniwasan ang eye contact. Instructions lang po. Pinapagalaw po kayo. Mula sa kabilang side, sumandal si Hatton sa upuan, arms crossed, nanonood na parang hinilan niya ang strings ng isang show. May smirk sa labi niya, satisfied. Gusto niyang mawala si Manny, out of sight, out of mind. Pero hindi papayag si Manny na mapahiya. Nanatili siyang magalang, respectful, pero matatag ang pagtanggi. Bisita ako rito. Wala akong ginawang mali. Kung may respeto, hindi ako aalis. Nagsimulang mag-alsa ang crowd sa paligid. Nagbulungan, lumabas ang phones, kumikislap ang red lights ng recording sa dim na ilaw ng arena. Alam ng fans ang nangyayari. Sinusubukan ni Ricky Hatton na burahin si Manny Pacquiao sa room. At si Manny tumatanggi na yumuko. Sir, pakiusap, sabi ng pangalawang guard, binabaan ang boses. Huwag niyo pong gawing mahirap. Umiling ng mahina si Manny. Mahirap? Ako ba ang gumagawa ng gulo? Nakatayo ako ng payapa. Kung may totoong dahilan, ipaliwanag niyo sa akin. Kung wala, mananatili ako rito. Subtle pero hindi matitinag ang firmness sa tono niya. Hindi yon arrogance. Hindi defiance. Dignidad yon. Sa oras na yon, fully engaged na ang mga nanonood. Bulong ng isang babae sa harap, bakit pinapaalis si Manny? Legend siya. Isa pang fan, itinaas ang phone sa live stream. Yo, sinabi ni Hatton sa security na paalisin si Manny. Grabe to, panoorin nyo.
Nagbago ang energy sa arena. Hindi na lang tungkol sa dalawang dating kalaban. May mas malaki, ego laban sa humility, pride laban sa respeto. Lalong lumalim ang smirk ni Hatton nang makita niyang lumilingon ang kameras kay Manny. Akala niya mapapahiya ang kalaban, mukhang maliit. Pero kabaligtaran ang nangyayari. Bawat segundo na nakatayo si Manny ng kalmado. Bawat salita na may pasensya. Lalong nagpapahina kay Hatton. Sir, kung hindi kayo makikipag-cooperate, kailangan naming i-escort kayo palabas, sabi ulit ng unang guard, mas nag-aalangan na. Hindi kumurap si Manny. Nasa gilid pa rin ang kamay, matatag ang tingin. Ay escort ako. Sa anong batayan? Dumating ako ng payapa. Wala akong inaano. Kahiya-hiya kung aalisin niyo ako. Hindi sa akin kundi sa event na to. Tumama ang linya na iyon sa audience na parang kampana. Lumakas ang bulungan, halos malunod ang guards. Nagsisimula ng sumama ang mga tao kay Manny. Nararamdaman nila ang kawalan ng hustisya at ayaw nila iyon. Nagsimula ang chant sa likod, mahina muna tapos lumakas. Manny! 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 Natigilan ng guards, nagpalitan ng nerbiyos na tingin. Bahagyang nawala ang smirk ni Hatton nang maramdaman niyang hindi na sa kanya ang crowd. At si Manny hindi pa rin nagtaas ng boses. Hindi niya kailangan. Mas malakas ang composure niya kaysa sa sigaw. Nakita mo na ba ang ego na nagbanggaan sa respeto? Comment sa baba kung saan mo to pinapanood. Biglang sumabog ang pasensya ni Ricky Hatton na parang brittle na lubid. Mula sa kabilang side, tumayo siya mula sa upuan, ang boses niya tumago sa ingay ng arena na parang talim. Nandun siya! Nandun siya, sigaw niya, itinuro ng diretso si Manny Pacquiao. Matulis ang daliri, mas malakas ang tono kaysa kanina. Bakit ba siya nandito? Hindi siya nababagay dito. Alisin niyo siya. Napahinga ang crowd. Hanggang ngayon, indirect pa si Hatton, nagtatago sa likod ng security. Pero ngayon, full display na ang galit. Lumiko ang kamera patungo sa kanya. Lumiko ang ulo ng reporters, at biglang alam na ng buong hall, tinatawag out ni Ricky Hatton si Manny Pacquiao. Hindi gumalaw si Manny. Lumiko lang ang ulo patungo kay Hatton, kalmado at hindi mabasa ang mukha. Taon ng pagiging nasa spotlight ang nagturo sa kanya kung paano harapin ang pressure, kung paano sumipsip ng tensyon nang hindi kumukurap. Para kay Manny, hindi to tungkol sa insulto. Tungkol to sa respeto. Naging restless ang team niya sa likod. Lumapit ang isa sa handlers ng urgent. Manny, umalis na lang tayo. Hindi natin kailangan to, sinusubukan ka lang niyang i-provoke. Bulong ng isa pa, beneath you to, wag mo siyang bigyan ng satisfaction. Pero umiling ng dahan-dahan si Manny. Mahina ang boses pero mabigat ang salita. Kung aalis ako, iisipin niyang tama siya. Hindi yon respeto, yon surrender. Samantala, lalong lumakas si Hatton, kumukulo ang frustration. Itinuro ulit, sumasalimbay ang boses sa dingding ng arena. Tingnan niyo, parang siya ang may-ari dito. Dapat wala na siya rito. Natigilan ng security guards, nasa gitna. Sa isang side si Ricky Hatton, sumisigaw, humihingi ng aksyon. Sa kabilang side si Manny Pacquiao, kalmado, collected, pero ayaw gumalaw. At sa paligid nila, restless na crowd na nakaramdam ng monumental na bagay na nagaganap. Nasa lahat na ang phones. Nakasandal ang fans sa railings, nagre-record ng bawat segundo. Nag-buzz na ang social media habang live ang clips. Hatton sumisigaw kay Pacquiao sa publiko. Hindi na confined sa arena ang tension. Kumakalat na palabas. Digital flame sa buong mundo. Ang stillness ni Manny ang nagpapahina kay Hatton, mukhang desperate. Bawat sigaw ng British fighter, sinasagot ng kalmadong tingin mula sa Filipino icon. Bawat insulto, sinasalubong ng katahimikan. Parang dalawang boxer ulit sa ring. Pero ngayon, hindi guwantes ang armas. Pride, composure, at reputation. Sabihin mo nga, sigaw ni Hatton, namumula ang mukha. O tatayo ka lang dyan na parang duwag? Tumama ang salitang duwag sa audience na parang kidla. Sumabog ang ingay. May nagbuo kay Hatton dahil sobra na, may nag-cheer, gutom sa confrontation. Pero hindi kumagat si Manny sa pain. Nag-clasp lang siya ng kamay sa harap at huminga.
Larawan ng composure. Alam niya ang hindi alam ni Hatton, minsan, mas malakas ang katahimikan kaysa salita. Hinila ulit ng team niya ang sleeve, bulong ng urgent, Manny, enough. Huwag dito. Ginagawa niya ang sarili niyang tanga. Hayaan mo, sagot ni Manny ng matatag. Hindi. Nanonood ang tao. Dapat makita nila ang katotohanan. At nanonood nga ang tao. Bawat mata, bawat camera lens, bawat bulong sa arena nakalock sa dalawang lalaki. Electric ang tension, parang humihinga ang buong hall. Naramdaman ni Hatton ang shift, doble pa ang ginawa. Lumapit siya ng isang hakbang, booming na ang boses. Pacquiao, hindi ka nababagay dito. Wala ka na sa sport ko. Tapos ka na. Tapos na. Napahinga ang crowd. Hindi na tungkol sa arena ang salita ni Hatton. Tungkol na sa legacy. Hindi kumurap ang tingin ni Manny. Bahagyang iniling ang ulo na parang pinag-aaralan si Hatton, hindi galit kundi may quiet pity. Para sa kanya, hindi to sigaw ng confident na tao. Sigaw to ng taong hinahabol pa ng nakaraan. At nararamdaman din iyon ng crowd. Lumakas ang cheer kay Manny, lumalampas sa sigaw ni Hatton. Manny! Manny! Manny, sumasalimbay sa hall, nalulunod ang salita ni Hatton. Sa isang sandali, parang bumalik sila sa ilalim ng bright lights ng ring. Isa naghahagis ng wild punches na dala ng emosyon, isa nakatayo ng matatag, hindi natitinag, naghihintay ng perfect response. Hindi na makayanan ang anticipation. Lumapit ang fans. In-adjust ng reporters ang cameras. Frozen ang security. Alam ng lahat, malapit na ang breaking point. Itinapon na ni Hatton ang boses, pride, fury. Pero malinaw ang tanong ng lahat, paano sasagot si Manny Pacquiao? Nagbago ang energy sa arena na parang paparating na bagyo. Mula sa scattered whispers, lumakas, lumilinaw, nagkaisa. Isang salita na tumatalbog sa dingding hanggang mapuno ang buong hall. Manny! 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 Tumalsik ang chant na parang alon, kumakalat mula section hanggang magpulse ang buong arena. Tumayo ang mga tao, nag-clap sa kihikit. Mas mataas ang phones para makapture ang moment. Sa bawat insulto ni Ricky Hatton, sinagot ng crowd ang pangalan ng lalaking minsan ay binagsak siya ng tulog. Ang lalaking ngayon nakatayo ng kalmado, ayaw gumalaw. Hindi ngumiti si Manny Pacquiao, hindi nagmalaki. Tumayo lang ng tahimik, mata bahagyang ibinaba sa quiet humility. Itinaas niya ang isang kamay ng mahina na parang pinapakalma ang chant, pero lalong lumakas. Para sa fans, hindi na tungkol sa boxing lang to, tungkol na sa dignity, sa respeto. Hindi lang fighter ang binibigyan nila ng cheer. Binibigyan nila ng cheer ang kinakatawan niya. Namula ng husto ang mukha ni Ricky Hatton. Ang tunog ng pangalan ni Manny na sumasalimbay sa arena, mas malalim ang sugat kaysa sa anumang suntok na natamo niya sa ring. Para sa kanya, hindi lang ingay yon. Kahihiyan yon. Paalala ng gabing iyon nang patagin siya ng left hand ni Manny. Gabi na hanggang ngayon ay sumusunod sa pride niya. Binagsak niya ang kamao sa table sa harap. Tumahimik kayo, sigaw niya, pumipiyok ang boses sa frustration. Hindi niyo naiintindihan. Hindi siya nababagay dito. Ito ang stage ko, ang event ko. Pero hindi nakikinig ang fans. Lalong lumakas ang cheer, yumapak sa sahig, chant ng pangalan ni Manny na parang battlecry. Manny! 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 Hindi na kontrolado ni Hatton ang arena. Habang sumisigaw siya, lalong mukhang ridiculous. Bawat galaw, bawat tingin, bawat demand, nalulunod sa pagmamahal ng crowd kay Pacquiao. At gayon pa rin, hindi nagtaas ng boses si Manny. Hindi sinagot ang galit ng galit. Sa halip, nakatayo siya sa lugar, kamay nakaklasp sa harap, postura kalmado at respectful. Ang katahimikan niya, deafening at mas malakas kaysa sa rage ni Hatton. Nagpalipat-lipat ng hindi komportable ang security guards sa gitna. Inutusan silang alisin si Manny, pero paano ngayon? Magre-riot ang crowd. Sobrang charged, sobrang one-sided ang atmosphere. Isa sa guards bumulong sa partner, hindi natin magagawa to, tingnan mo sila. Hindi nila tayo patatawarin. Napansin ni Hatton ang hesitation at sumabog ulit, itinuro ang nanginginig na daliri kay Manny.
Gawin niyo ang trabaho niyo. Alisin niyo siya rito ngayon. Hindi gumalaw ang guards. Lumipat ang tingin nila kay Manny sa umuungal na crowd tapos balik kay Hatton. Pero nakaplant ang paa. Malinaw kung sino ang mas iginagalang nila. Zoom in ang camera sa mukha ni Manny, binroadcast ang calm demeanor niya sa screens worldwide. Nag-scribe ng mabilis ang reporters. Kumakalat na ang clicks ng chant, confrontation, furious shouts ni Hatton. Lahat, wildfire na sa online. Sa wakas, itinaas ni Manny ang ulo at tumingin sa crowd. Bumigay siya ng maliit na tango na parang kinikilala ang support ng hindi nagmamalaki. Simple gesture na iyon, lalong nagpasabog ng cheer na parang gasolina sa apoy. Electric ang atmosphere, buhay na buhay sa unity. Lalong lumakas ang boses ni Hatton. Disgrace too. Tinatawanan niya ako. Hindi ba niya nakikita? Tinatawanan niya ako. Pero hindi tinatawanan ni Manny. Malayo. Ang stillness, humility niya hindi para sa ridicule. Para sa respeto, sa sarili, sa sport, kahit sa lalaking sinusubukang ipahiya siya. At yon ang nagpapasakit lalo sa galit ni Hatton. Laban siya sa laban na hindi niya mananalo dahil ayaw ni Manny sumali sa laro niya. Sumigaw ang isang fan mula sa likod, malakas na narinig ng kameras, igalang ang champ, Hatton. Umugong ang crowd sa pagsang-ayon. Lalong umugong ang chant. Nanginginig na ang kamao ni Hatton sa gilid, nanginginig ang katawan sa galit. Pero wala siyang magagawa. Ang arena, ang fans, kahit ang atmosphere, laban na sa kanya. At sa lahat ng iyon, nakatayo ng walang galaw si Manny Pacquiao, humble, composed, untouchable. Parang naging shield niya ang crowd. Ang boses nila tumataas para protektahan siya mula sa insults ni Hatton. Bawat cheer, chant, clap, lalong lumalawak ang agwat sa dalawa, isang nilamon ng ego, isa itinaas ng grace. Lalong mabigat ang anticipation sa bawat segundo. Sumigaw, nagdemand, nagmura si Hatton, pero isang salita pa rin walang sagot mula kay Manny patungo sa kanya. Nakalutang sa hangin ang tanong, makapal sa suspense, sasalita na ba si Manny, o mananatiling pinakamalakas na sagot ang katahimikan niya? Deafening na ang ingay sa arena. Yumapak ang fan sa paa, nagpalakpakan, chant ng pangalan ni Manny ng buong lakas. Namumula si Hatton, kita ang ugat, sumisigaw sa gitna ng ugong. Pero nalulunod ang salita niya sa bagyo ng boses na sumasama kay Manny Pacquiao. Sa lahat ng yon, tahimik si Manny, nakatayo ng matangkad, kalmado, hindi nababasag ang composure. Pero sa rurok ng chaos, gumalaw siya. Dahan-dahang itinaas ang kamay, palad-palabas, humihingi ng katahimikan sa crowd. Tumigil ang chant, humina ang boses hanggang maging tense hush ang hall. Zoom in ang cameras, lumapit ang reporters, kahit si Hatton huminto, hingal sa galit, naghihintay kung ano ang susunod. At nagsalita si Manny. Hindi malakas ang boses, pero tumago sa katahimikan na parang kulog, kalmado, matatag, hindi matitinag. Ang boxing, simula ni Manny, hindi binubuo ng galit. Hindi binubuo ng pride. Binubuo ito ng respeto. Tumama ang salita na parang malinis na jab, matalim at hindi matanggihan. Sumabog ang cheer sa crowd, pero itinaas ulit ni Manny ang kamay, mahinang hinudyat na hayaan siyang magpatuloy. Dumating ako ngayong gabi bilang bisita, sabi niya, ang tingin ay naglalakbay sa buong arena. Hindi ako dumating para kunin ang spotlight. Hindi ako dumating para ipahiya ang kahit sino. Dumating ako dahil mahal ko ang sport na to, ang parehong sport na nagbigay sa atin ng purpose. Ang parehong sport na nagbigay sa atin ng mga gabing hindi malilimutan. Nagngisi si Hatton, umiling, pero nahuli ng kamera ang flicker ng uncertainty sa mata niya. Tumingin si Manny patungo sa kanya. Ricky, sabi niya, hindi tumaas ang tono, hindi matalim. Minsan tayong nag-share ng ring. Noong gabing yon, lumaban tayo bilang warriors, at kahit ano ang resulta, binigay natin sa mundo ang isang moment na hindi nila malilimutan. Dahil doon, iginagalang kita. Sumabog ulit ang cheer, hindi lang sa salita, kundi sa grace na ipinakita sa pagsasalita. Kahit sa harap ng pagpapahiya, nag-aalay pa rin si Manny ng respeto sa lalaking sinusubukang sirain siya. Pero ang respeto, tuloy ni Manny, hindi one-sided. Ang respeto ang nagpapaging higit pa sa away ang boxing. Yon ang nagpapaging champion tayo, kahit sa labas ng ring.
Kung walang respeto, insecurity lang ang natitira. At hindi kailanman mananalo ang insecurity. Sumabog ang arena. Tumalo ng fans mula sa upuan, sumisigaw ng pangalan ni Manny nang mas malakas kaysa dati. Umugong ang chant, nalulunod ang lahat. Namukhaan ni Hatton sa galit, pero sa loob-loob, alam niya ang katotohanan ng sinasabi ni Manny. Ang galit niya, ang desperate attempt na itaboy si Pacquiao, hindi tungkol sa kontrol ng arena. Tungkol yon sa anino ng pagkatalo na iniwan sa kanya. Anino na hindi niya matakasan. In-expose ni Manny yon, hindi sa kalupitan, kundi sa honesty. Sinubukan ni Hatton magsalita, sumigaw pabalik, pero pumiyok ang boses sa ingay. Nalunod ang protesta niya sa alon ng cheers. Hindi na nakikinig ang crowd sa kanya. Nakadikit sila sa bawat salita ni Manny. Tinapos ni Pacquiao sa simple na statement na dala ng humility na mas malakas kaysa sa anumang insulto. Hindi ako aalis dahil nababagay ako rito. Hindi dahil sa pangalan ko, hindi dahil sa panalo ko, kundi dahil iginagalang ko ang sport na to at ang sinumang iginagalang ang boxing ay mailugar dito. Yun lang. Yun lang ang kailangan. Sumabog ang crowd na parang bulkan. Cheers, whistles, chant ng Manny, Manny, Manny umugong sa arena hanggang sa core nito. Tumayo sa upuan ang mga tao, nagpalakpakan at umuungal, nagdiriwang hindi lang sa tao, kundi sa values na kinakatawan niya. Nag-scribble ng mabilis ang reporters. Bulong ng commentator sa mic, pinatahimik lang ni Pacquiao ang buong room sa ilang salita. Samantala, nakatayo ng frozen si Hatton, kalahati pa ang itinaas na kamay mula sa pagturo kanina. Nagtinginan siya sa paligid, mata naghahanap ng support, pero wala. Nawala ang boses niya. Hindi na sa kanya ang arena. Sa Manny Pacquiao na. Hindi dahil hiniling niya, hindi dahil sinigawan niya, kundi dahil pinagkakitaan niya ng dignity. Kumpleto na ang shift. Mula sa fury ni Ricky Hatton patungo sa humility ni Manny Pacquiao, at ang crowd, ang puso mismo ng boxing, pinili na ang kanilang champion. Deafening na ang chant ngayon. Manny. Manny. Manny, umugong sa arena, bawat silabi na parang drumbeat. Nag-wave ang arms ng fans, nag-clap ng sabay, puno ng hangin ang roar na hindi kayang tapatan ng mic. Nakatanim sa lugar ang dalawang security guards, nasa impossible situation. Inutusan silang alisin si Manny Pacquiao, pero malinaw sa sinumang may mata, kung susubukan nila, magkakagulo. Hindi na lang nanonood ang crowd. Pinoprotektahan na nila siya sa boses, energy at presence nila. Bumulong ang isa sa guard sa isa, hindi natin siya magagalaw. Kung susubukan natin, sasabog ang lugar na to. Tumango ang isa, mata naglilipat ng nerbiyos sa umuungal na fans at sa kalmadong figura ni Manny. Untouchable siya ngayon. Hindi papayag ang tao. Sa kabilang side, kumukulo ang frustration ni Ricky Hatton. Namumula ang mukha. Nakaklench ng mahigpit ang kamao hanggang pumuti ang knuckles. Binagsak niya ang table sa harap. Pumiyok ang boses habang sinusubukang sumigaw sa crowd. Alisin niyo siya rito, sigaw ni Hatton, kita ang ugat sa leg. Ito ang event ko. Naririnig niyo ba? Ako. Pero hindi na naririnig ng crowd. O mas tamang sabihin, wala nang pakialam. Nilamon ng tidal wave ng cheers kay Manny ang boses niya. Lalong lumakas ang chant na parang sinasadyang lunurin ang rage ni Hatton. Manny. 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 Ang tunog na iyon, tumatama sa tenga ni Hatton, bawat chant ay sumaksak sa pride niya. Taon na ang binibitbit niya ang bigat ng knockout na iyon, ang kahihiyan ng pagkatalo ng decisive kay Pacquiao. At ngayon, nandito ulit siya, nasa anino ni Manny, outshone hindi ng kamao, kundi ng grace. Humina ang protesta niya. Desperate na ang salita. Hindi siya nababagay dito. Tinatawanan niya ako. Hindi ba niya nakikita? Pero walang nakikinig. In-ignore siya ng reporters, nakafocus ang cameras kay Manny. Jeer ng fans, buo sa protesta niya. Kahit ang security na dapat mag-enforce ng demands niya, nakatayo ng frozen, ayaw lumaban sa agos ng public opinion. Sa unang beses sa gabing yon, mukhang maliit si Ricky Hatton. Si Manny naman, nakatayo ng matangkad sa katahimikan. Hindi nagmalaki. Hindi ngumiti. Hindi ibinalik ang salita ni Hatton.
Sa halip, bahagyang ibinaba ang tingin, halos naawa sa dating kalaban sa ring. Nang magsimulang humina ulit ang crowd, nagsalita ulit si Manny, hindi mayabang kundi may humility. Hindi ako lalaban ng salita sa salita, sabi niya ng mahina, kalmado pero malinaw. Dumating akong payapa at aalis din akong payapa. Pero tandaan niyo to, ang respeto hindi binibigay sa puwersa. Kinikita yon sa character. Sumabog ulit ang arena, pero ngayon hindi lang cheers. Standing ovation. Libu-libong tao tumayo, nagpalakpakan, sumisigaw, itinaas ang phones para makapture ang moment. Mas mababa sa 20 salita ang sinabi ni Manny Pacquiao, pero mas malakas iyon kaysa sa anumang outburst na kayang gawin ni Hatton. Nalugmok si Hatton pabalik sa upuan, drained ang energy. Namutla na ang mukha, nabasag ang bravado kanina. Nagmura siya sa ilalim ng hininga pero walang pakialam. Wala na sa kanya ang kameras. Sa Manny na ang spotlight, ang respeto. Humakbang pabalik ang guards, hindi na sinusubukang makialam. Isa sa kanila bumigay pa ng maliit na tango kay Manny, silent acknowledgement ng dignity na ipinakita niya. Alam nila ang alam ng lahat. Malaking pagkakamali ang aalisin si Pacquiao. Ang pagsama sa kanya ay pagsama sa respeto. At si Manny hindi itinaas ang braso sa tagumpay. Hindi itinuro si Hatton o nag-enjoy sa kahihiyan nito. Sa halip, binigyan niya ng gentle bow ng ulo ang crowd, kinikilala ang support ng hindi nagmamalaki. Nagawa na niya ang punto at nagawa ng walang kalupitan. Sa sandaling yon, hindi lang champion si Manny Pacquiao sa loob ng ring. Champion din siya sa labas. Hindi maikakaila ang contrast. Si Hatton, namumula at flustered, nilamon ng ego at bitterness. Si Manny, kalmado at composed, itinaas ng humility at respeto ng milyon-milyon. Tapos na ang laban bago pa man magsimula. At sa pagkakataong to, walang suntok na itinapon. Kinabukasan pa lang, nasa lahat na ang confrontation. Kumalat ang clip sa YouTube, Twitter, Facebook, TikTok. Sa bawat sulok ng internet, pareho ang headline, sinubukan ni Ricky Hatton na ipahiya si Manny Pacquiao, pero siya ang napahiya. Ipinakita ng video ang lahat. Ang red-faced fury ni Hatton. Ang chant ng Manny, Manny, Manny na umugong sa arena. At sa wakas, ang kalmadong salita ni Pacquiao na nagpatahimik sa libo-libo. Milyon ang nag-click, nag-share, at umabot sa tens of millions ang views. Sa loob ng ilang oras, hindi mapigilan ng fans sa buong mundo ang pag-usap tungkol dito. Sa Pilipinas, puno ng pride ang comments ng supporters ni Manny, tinatawag siyang national treasure, icon hindi lang sa boxing, kundi sa dignity. Sa Vinge, kahit maraming British fans umiling sa behavior ni Hatton, inamin na lumampas na ang galit niya. Sa Amerika, Latin America, Europe, at higit pa, pareho ang hatol, napatunayan ulit ni Manny Pacquiao kung bakit siya minamahal sa buong mundo. Sa Twitter, global trending ang hashtags na #RespectManny at #TrueChampion. Isinulat ng isang fan, sumigaw si Hatton. Tumayo ng tahimik si Manny. Yon ang difference ng ego at greatness. Dagdag ng isa, hindi mo kailangang maghagis ng suntok para manalo sa laban. Napatunayan iyan ni Manny Pacquiao. Samantala, relentless ang criticism kay Hatton. Pininturahan siya ng headlines bilang bitter, insecure, hindi makawala sa nakaraan. Inulit-ulit ng commentators ang footage, inanalyze ang bawat moment, bawat salita. Habang nanonood ang tao, lalong lumilinaw na wala ang kontrol ni Hatton habang sinakop ni Manny ang moment kahit hindi sinubukan. Naglaan ng buong segments ang sports network sa drama. Sa CCZ, simple ang sabi ng isang analyst, sa boxing, manalo o matalo ka sa ring, pero sa labas ng ring, character ang lahat. At kagabi, nanalo ulit si Manny Pacquiao. Tahimik si Hatton ng ilang sandali, pero nang magsalita siya, hindi nakatulong. Sinabi niyang minok siya ni Manny sa pagdating, pero hindi binili ng fans. Ang video evidence ang nagsabi ng ibang kwento. Humble, tahimik, respectful si Manny mula simula hanggang dulo. Hindi dahil pinrovoke siya ni Manny kaya lumaban ang crowd kay Hatton. Lumaban sila dahil hindi makawala ni Hatton sa pride niya. Si Manny naman, hindi nagdagdag ng gasolina sa apoy. Nang tanungin ng reporters tungkol sa insidente, ngumiti lang siya at sinabi, wala akong sama ng loob. Champion pa rin si Ricky sa sarili niyang paraan.
Para sa akin, lagi itong tungkol sa respeto. Naging quote na iyon ang paulit-ulit sa highlight reels sa buong mundo. Hindi lang sagot. Lesson iyon. Sa mga sumunod na araw, lumaki pa ang kwento kaysa sa boxing. Kinuha ito ng news outlet sa labas ng sports world, pinrame ang calm response ni Manny bilang lesson sa humility at restraint. Binanggit ito ng motivational speakers. Ibinahagi ng social media influencers bilang patunay na mas malakas ang composure kaysa ego. At para kay Manny Pacquiao, lalong lumakas ang legend niya. Hindi lang bilang 8 Division World Champion, hindi lang bilang global superstar, kundi bilang lalaking nagdala ng sarili ng may dignity ng mapukaw, nagpakita sa mundo na ang tunay na champions hindi kailangang sumigaw para marinig. Ang confrontation na inilaan para ipahiya siya, sa halip ay nag-angat sa kanya ng mas mataas. At si Hatton, nawala siya sa background, isang cautionary tale kung ano ang nangyayari kapag binulag ng pride ang respeto. Kung naniniwala kang ang tunay na champions lumalaban ng may respeto, type Champ E sa comments at mag-subscribe para sa higit pang inspiring boxing stories tulad nito.